ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Muabot sa 100 pesos kada litro nga presyo sa lana sa Kapalong, Davao del Norte, gireklamo. 7 ka gasolinahan nga giingong overpriced sa mga baligyang petrolyo sa Cagayan de Oro City, giisyuhan og show cause order sa DOE. Mga mananagat, apektado na ang kita tungod sa padayong pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Babae, gidunggab patay sa iya mismong bana sa Alabel, Sarangani tungod matud pa sa selos. Og kakulang sa pagpangandam sa gobyerno sa epekto sa krisis sa Middle East, gisaway ni Vice President Sara Duterte. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Doble ang kalbaryo karon sa mga mananagat tungod kay gawas sa gamay ra ang makuhang isda. Perti pang mahala ang gasolina. Gani ang ilang kapital sa pagpanagat, sobra pa kung itandi sa ilang halin sa napukot nga isda. Ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel? Sara na sayod na matud pa ang gobyerno sa kahimtang sa mananagat. Busa ang mga mananagat nagpaabot kung unsa aksyon nga himuon sa gobyerno aron nga sila matabangan. Ang BFAR nagsulti nga dunay mga fuel subsidy ug fuel voucher nga ipanghatag sa mga kwalipikadong mananagat. Inay pukot, martilyo ug lansang una ang gigunitan sa 70 anyos nga si Tatay Agustin nga taga Barangay Dalyaw sa Davao City. Gi-repair niya kini icebox sa bangka sa laing mananagat nga ginabutangan sa madakpang isda. Kini aron dunasay pandugang sa iyang kita kay lugi siya karong adlaw. 2 ka kilo sa isda nga nagkantidad og 160 pesos raman good ang iyang nakuha sa pagpanagat sa tibuok gabii. Ang iyang gasto sa tubil nga gasolina sa bangka 3 ka litro umukantidad o gana sa kapin kun kulang 200 pesos. Wa may kuha-kuha din na tag 2 kilos raw niya ang mong starting gasolina niya nagmahal pud ang gasolina mga paliton nagmahal. Unsa may maamo ani? Lisod man balansihon ang gastos sa ilang kita. Parayon silang managat. Sangit sa pagpanagat na buhi ang ilang pamilya. Pag mahimo, mo magagwanta ra mi sige ko ano paswerte. Makakuha dili di wa pud ugnaan. Dawaton mo yapon ugnaa. Say gani igo ra panghatag sa manayungay kay di man mikalusad ug way manayungay. Ang pag-umangkong mananagat nga si Alvin nakabintaha karong adlaw kay matambaka ang nakuhang isda nga walor og 240 pesos per kilo. Busa nakabawi sa kita. Apan paswertihay lang matud pa ang pagpangisda. Dunay adlaw nga abunda, dunay adlaw nga zero sum. Wajud ko pila ka adlaw kuan. Di ka balik og laod kay wa mo tay pamet og gasolina kay mahal ang gasolina. Ay tag maka 20 ta makakuha kay taga adlaw yun makalaod kay natay pamalit gasolina. Ani panagat na mo wider pod makakuha say di. Luyo nga maupay pagsugod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Alang nilang mga mananagat nga nagsaliglang ang kita sa ilang makuhang isda. Bugat na kini og dakong kawadon sa ilang kita. Busa ang asawa sa usa ka mananagat nga si Flor Deliz. Maglabad na ang ulo unsaon pagbudget sa kita. Diskarte niya ang 2 ka kilo nga kuha nga bilong-bilong. Gibulat niya aron sudanon sulod sa usa ka semana. Nasamot na gani no, din may kapalit og bugas kay nagsaka na igor ibalik ang starting. Kay ko na maglugaw na lang taanin, apa ko mga apo duha ka buok. Ako na lang ginalugaw kay sa kulang man jud ko sa budget. Ang naningon ko sa iyahan sao naman natuan niya, magpalaba, manglaba lang pud ko. Nasayod naman matud pa ang gobyerno sa ilang kahimtang nga apektado sab sila. Busa nagpaabot sila kung unsay aksyon ini sa gobyerno. Aw kabalo naman sila sa among sitwasyon sa mananagat. Pait yun. Dapat mo kuang gid sila mo ayuda gid sa mananagat.
Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nisulti nga dunay ihatag nga 3,000 pesos nga fuel subsidy sa kwalipikadong mga mananagat o kadtong nakarehistro sa Fisher Folk Registration System ug naibangka nga di motor nga 3 gross tonnage. Sa datos sa BFAR 11, kung maaprubahan ang pondo sa Fuel Assistance Project karong tuiga, ana sa 722 ka mga mananagat ang makadawat og fuel voucher assistance. 1,769 sab kabuok ang makadawat sa fuel card assistance. Sarado kang sa BFAR 11 nga baguhay lang na-download ang pondo gikan sa ilang central office ug sa higayon nga matapos ang verification phase sa mga mananagat ipahigayon ang distribution sa maong mga subsidy. Sar. Okay, daghang salamat Argil, relator. Gireklamo ang usa ka gasolinahan sa Kapalong, Davao del Norte tungod miabot sa 100 pesos kada litro ilang presyo sa produktong petrolyo nga lapas sa gitagana sa Department of Energy nga oil price range. Ano ang report ni John D. Esteban? Kapalong, 90. 105. Jesus Christ. Daw nakapanguros na lang ang uploader dihang makita ang labihan kamahal sa presyo sa lana sa usa ka gas station. Sumala sa iyang mensahe sa GMA Regional TV1 Mindanao, kuha kini niadtong Martes sa buntag, March 10 sa Barangay Mariki, Kapalong, Davao del Norte. 105 pesos per liter ang diesel, samtang 90 pesos ang gasolina. Lapas kini sa gitaganang price range sa Department of Energy. Niadtong Lunes, anaa pa sa kapin 70 pesos ang presyo sa kada litro. Sumala sa Davao del Norte Police Provincial Office, giadtuan na kini sa kapulisan, human dunay ni report aron masuta. Saysay daw sa tag-iya kaniya, mahal daw ang iyahang kumprada. Presentan man sa ato ang personal ma'am kung tagpila ang kuha niya, ang kumprada niya sa fuel. Which is sa diesel ma'am, 99.40 ang kumprada niya o sa gasolina is 85.50. Dungagan pa na o delivery charge ma'am o tax. I-endorse matod pa kini sa kapulisan sa Department of Energy. So ang personal na ni ato dito sa ano na to ma'am, intelligent personal. Isa to man sa gihatag na proof ma'am sa tagiya. Kailangan nato ni siya mag-inquire po ma'am sa Department of Energy. Yes ma'am, lapas siya sa gihatag. May present ma'am sa Department of Energy na price range. John D. Esteban, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Cagayan de Oro City Price Coordinating Council uban ang Department of Energy Mindanao sorpresang nag-inspeksyon sa mga gasolinahan sa syudad. Di moubos sa 7 ka mga gasolinahan ang nakitaan og paglapas sa Price Act. Ano ang report ni Cyril Chavez. Sorpresang gi-inspeksyon adlaw Miyerkules sa mga personahe sa Cagayan de Oro City Price Coordinating Council uban ang Department of Energy Mindanao ang pipila ka mga gasolinahan sa syudad. Kini aron masuta ang pagsubay sa buong mga patigayon sa mga polisiya nga ginapatuman labi na ang pagsunod sa Price Act ug aron maprotektahan sab ang katungod sa mga konsumante. Sa mong inspeksyon, di moubos sa 7 ka mga gasolinahan ang nakitaan og overprice ang ilang mga produktong petrolyo. DOE nag-issue naman sila og inspection report, ilang pa sundan kadto og show cause order. Kay kung dili ma-justify sa hingtungdan lugar nga gasoline station nganong dunay kalapasan, ilang i-revoke ang license to operate and then mag-recommend sila sa LGU sa City of Cagayan de Oro nga i-revoke usab ang business permit. Nasayran nga sagad sa mga nakalapas, mga independent players sa mong industriya nga namaligya og labing mahal nga produktong petrolyo. Kasagaraan na, taas ko ang ilang pagpalit. Okay. Kasagaraan taas sa ilang pagpalit, so mo nang gatanawon. Unang hugna pa lang kini sa mga inspeksyon nga ilang pagahimuon. Busa, nanawagan sila sa katawhan nga og galing makamatikod og mga gasolinahan nga nakalapas, dili magduha-duha nga isumbong kanila. Abre permi, ang ato lang request nga ato lang i-document no kung dunay picture and then kung dunay picture manggaling mas may nga timestamp para dili ma-deny gayud makita ang presyo kanang mga price bitaw nilang mga
board diha sa ilang mga gasoline stations, ipakita sab ang unsa nga gasoline station dayon specific nga address. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patay ang 40 anyos nga inahan human makadagang higayon nga gidunggab sa iya mismong bana sa gitrabahuan og temporaryong gipuy-an niini nga tulungaan sa Alabel, Sarangani. Pagpatay sa biktima, posibleng gumikan sa selos, lakip na sab sa kalagos sa sospek sa biktima human kinig gisumbong sa otoridad sa reklamong pagpangulata. Ani ang report. Napuno sa samad dinunggaban ang lawas nining 40 anyos nga inahan diyang napalgan sa kasabutang bahin sa sulod sa tulungaan sa Alegria Central Elementary School sa Barangay Alegria, Alabel, Sarangani banda 6:30 Miyerkules sa gabi. Ang sospek sa pagpatay sa biktima kinsa caretaker sa mong tunghaan mao ang iyang mismong bana. Ang krimen nasaksihan mismo sa ilang 15 anyos nga anak nga lalaki nga mikuyog sa iyang inahan aron mo tabang og hipos sa mga hinalay nga sinina. Natingala si mama kay ang hinalay naputol niya ang mga sanina nawala. Niya niuli me. Nga ako sa likod ni mama nasa sa tubangan ako. Niya pagagi na mo sa santol na may nitindog. Si papa dito nagunit og kutsilyo. Niya gistoryan gitawon ni mama na niya gisumbag pagkaman ni kuan ko ni dagan ko manayog tabang. Niya pagbalik ko na ako, wala na. Naigda na si mama. Isaksak na ni papa. Yan, balik na po ko. Nangayag tabang. Pagbalik na, wala na si papa. Si mama, namatay na dito. Nasayran nga, doon na daang panagbagi ang magtiayon. Kining human, may reklamo ang biktima sa otoridad. Human kinig ginakulata sa sospek. Busa, ginapalikay kini sa otoridad. Sa maong tunghaan, una kini temporaryong nagapuyo, uban ang iyang tulo ka mga anak. Apan ang sospek, nakahigayon gihapon og sulod sa tungaan ug napatay ang biktima. Ngayon ko sa iya nga, pag-amping ha, kanang basig sundan ba kay di man siya pag-auso na. Pero na siya protection order na gikan sa barangay. Kanang gisundan siguro to siyang bana. Kay ang mga istorya sa katong among chiptanod na ano man daw na natabuan ang iyang bana. Selos matud pa ang posibleng hinungdan sa panagbangi. Si papa manggod kay magsilos din na siya bising mga kuan sa nagtrabaho dra sa eskwelahan. Magsilos na siya ug mahubog pud patakar pud nagkuan ng istorya. Sa nakasuyop siya kay kasi kaluoy kay mama. Mga tanod sa mga kuan na pud mga budol pud siya, magsilos siya. Padayon karon ang kapulisan sa pagpangita sa sospek nga nakasibat kinsa posibleng mag-atubang og kasong parricide. Continuous ang atong monitoring, no, gina-monitor nato kung asa ang possible na pwede atuan nga mga area atong mga iyang mga parinti nga naalang diha sa area of Bagakay. So as of now at large pa ang ato ang suspect. Sumala sa tagdumala sa tulunghaan, wala matud pa nabantayan ang pagsulod sa sospek. Nagpatuman na karon og mas hugot na seguridad sa maong tunghaan. Pag-coordinate namin sa barangay at the same time dito sa mga sa police. Tapos naghimo kami karon incident report para isubmit po namo sa TIC-ED kay Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. TV ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Komento ni Vice President Sara Duterte. Tuig 2022 pa dapat nangandam ang gobyerno dihang nadungog ang hulga sa giyera sa laing nasod. Apan wala matud pay nakitang pagpangandam niini ang administrasyon. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Nabati na sa mga Pilipino ang epekto sa giyera sa Middle East. Ang taas nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga mag-domino effect sa nakatakdang taas pasahe sa mga pampublikong sakyanan base sa gibutyag sa DOTR. Nakatakdang pagsaka sa generation charge sa kuryente ug pagmahal sa mga panaliton. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos nga wala pa'y kasiguruhan kung hangtod kanusa ang epekto sa giyera. The real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. Hindi natin, kaya yung presyo kung saan pupunta, hindi natin how long, kung tataas ba, tumaas na nga, gaano katagal ba yung pagtaas na yun.
Ito ba ay pangmatagalan, permanent na ba ito? Ano bang mangyayari? The hardest part of this. Kasi kung alam natin kung ano magiging presyo ng langis, alam na natin ang effect. So makapaghanda na tayo. Gisaway ni Vice President Sara Duterte ang walay nakita nga paghatag og solusyon sa administrasyon sa mga problema nga epekto sa krisis sa Middle East. Sumala sa bise, 2022 pa lang nadungog na nga dunay hulga sa gyera. Apan wala matud pay gihimong pagpangandam ang gobyerno. Ang banta ng gyera, narinig na natin yan noong taong 2022 pa lang. Nakita na natin yan sa lahat ng mga briefers, lalong-lalo na yung galing sa mga foreign governments, na meron silang tinitingnan na posibleng gyera ng taon na 2025. Isang year lang ang ligas, kumbaga. Ang ligas sa tuig na gisulti. 2025 nangyari ang gyera 2026. So dapat noong 2022 pa lang naghanda na ang pamahalaan na ito. Pero wala tayong nakitang paghanda at wala tayong nakikita na pagbibigay man lang ng solusyon sa mangyayaring problema sa susunod na mga buwan at sa susunod na taon. Una na gisulti sa bise nga mamahimong magpadala og eroplano ang Pilipinas aron mapauli ang mga OFW nga naipit sa gyera. Tubag sa Malacañang, dili ing ana kadali ang repatriation tungod kay sirado ang airspace sa daghang lugar sa Middle East og delikado tungod sa hulga sa missile strike. Apan ubay-ubay na ka mga nasod ang nakalusad og chartered flights aron kuhaon ang ilang mga sakop. Sa iyang working visit sa New York City sa Amerika, gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga sugdan ang duha ka repatriation flights gikan sa United Arab Emirates. We are arranging charter flights kasi medyo lumuwag na ang sitwasyon. Now that the Emirates has decided that it is safe enough for them to fly, and it should be safe enough also for us to charter airplanes na para maisakay yung mga ibang Pilipino na nais umuwi. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Nagpaygayon ng peaceful rally ang mga supporter ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte agig paghinumdom sa unang tuig nga pagdakop ug pagdala niini sa the International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ani ang report. Dungan nga gipasiga ang suga sa cellphone ni mga supporter ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte atol sa peaceful rally nga gipahigayon sa Oval Gym, General Santos City adlong Miyerkules. Kini agig paghinumdom sa unang tuig nga pagdakop ug pagdala niini sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ang pagpasiga sa mong suga, simbolo matud pa sa paglaom nga luwas nga makabalik si FPRRD sa nasod ug mabasura ang kasong ginaatubang niini nga crimes against humanity sa ICC. Duna sab daw simbolo ang pagsulob og itom nga sanina. It's a simultaneous call sa simbol na pagkamatay ng demokrasya para sa ating Pilipino dahil kapwa Pilipino natin si Tatay Digong, which is hindi siya nabigyan ng due process dito sa Pilipinas. Atol sa aktibidad, pipila ka supporters ang nagpadayag sa ilang gibati sa di kuno makatarungan nga pagdakop kaniya. Busa angay na kining ibalik sa nasod. Sumala pa nga dili lig-on ang mga ebidensya nga giakusa ngadto sa kanhi presidente kalabot extrajudicial killings. Dili man yang ako sa pagpabor kay Presidente Duterte, pero bilang isa ka abogado, kung ikaw imong pamation ang ilang diskusyon sa ilang presentasyon dito sa ICC sa The Hague nga kung may sapat ba nga ebidensya ang prosekusyon. Sa among basa, wala. Dili hingpit, dili kompleto, dili kusog. Ikaduha, walay tarong nga presentasyon sa ebidensya kung dili klaro kaayo nga pinalit, binuhat, o mugna-mugna lang. Nagpaygayon sab og panagtapok ang mga taga-suporta sa kanhi Pangulo sa Gaston Park sa Cagayan de Oro City. Ang panagtapok nagsugod pasado alas 5 sa hapon nga gisugdan sa usa ka santos nga misa. Performances gikan sa mga local artist ug mga testimonya ug mensahe sa mga lokal nga lider ug mga taga-suporta sa kaning Pangulo. Ang nagunang mensahe sa ilang panagtapok ang pagpanawagan nga makauli na sa nasod si FPRRD
ug ang panawagan nga masilutan ang mga nalambigit sa gingong korupsyon sa gobyerno. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. 4th Infantry Division Philippine Army gikumpirma ang presensya sa mga US military personnel sa Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro City alang matudpak kini sa 2 ka semana nga training kauban ang kasundaluhan sa 4ID subay na sab sa Enhanced Defense Cooperation Agreement con EDCA. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Nagkatag karon sa social media kini mga hulagway sa mga banyaga nga adunay dalang mga dagkong tactical bags. Sumala sa uploader nga ang mga hulagway kuha sa parking area sa Lagindingan Airport samtang ginasundo sila sa usa ka bus. Gituuhan sa uploader nga ang maong mga langyaw, mga Amerikanong sundalo nga paingon sa Lumbia Air Base. Sa pakisusi sa GMA Regional TV1 Mindanao, gikumpirma sa 4th Infantry Division Philippine Army ang presensya sa US military troops nga mo participate sa training exercises nga ipahigayon ubos sa Enhanced Defense Cooperation Agreement con EDCA, tali gobyerno sa Pilipinas ug Amerika. Naa sila dire for training purposes, both the humanitarian assistance and disaster response operations, and some interoperability operations between the armed forces and the US forces. 2 weeks short-term training lang matud pa ang himuon sa mga Amerikanong sundalo sa Northern Mindanao. Giklaro sab sa 4th ID nga wala matud pa kini kalabutan sa gakahitabo sa West Philippine Sea ingon man sa kagubot sa Middle East. Dinhi sa Mindanao, ang Lumbia Air Base lang sa Cagayan de Oro City ang adunay EDCA site ug ang laing 8 ana-ana sa Luzon ug Visayas. Third quarter of last year, we had this training with the Australian, similar to what we are doing now with the US Air Force. Gipasalig sab sa 4th Infantry Division nga maghatag sila og mga update aron malikayan ang di maong espekulasyon. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Gatusan ka mga buntis ang nakapahimulo sa libreng serbisyo atol sa pagsaulog sa National Buntis Day sa Davao City. Sa pagpanuway sa GMA Super Radio Davao, nakapahimulos ang kapin 300 ka mga buntis sa Davao City sa libreng prenatal check-up, ultrasound, bitamina, gamit sa masuso ug uban pa. Atol sa aktibidad, highlight ang mga diskusyon kabahin sa safe pregnancy, parental care, mental health ug disaster response, kini aron nga mahatagan og halapad nga kaalam ang mga buntis sa sakto nga pagsabak ug pag-amping sa lawas. Sumala ni Dr. Mary Lee Lim, ang president sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society sa Southern Mindanao Chapter, nga matag tuig ginapahigayon ang aktibidad dungan sa ubang bahin sa Southern Mindanao. Gawa sa mga aktibidad, padayon sab ang community service sa matag lokalidad, adolescent activity o reproductive health lectures sa matag eskwelahan, cancer screening ug uban pa sa tibok Southern Mindanao, lakip na sa Kidapawan City, General Santos City, Cotabato City, Sultan Kudarat ug Davao Region. Gipusil patay ang usa ka lalaki samtang nagpa-washing sa iyang motorsiklo sa General Santos City. Nagbuyod na ug wala nay kinabuhi kining 39 anyos nga lalaking rider human gipusil sa usa ka car wash sa Procnopol B, Barangay Conel sa General Santos City pasado alas 9 sa buntag adlong Martes. Ang biktima residente rasab sa mong lugar. Matud sa kapulisan, una ang hitabo, nagpahibalo ang biktima sa iyang pagumangkon nga magpa-washing kini sa iyang motorsiklo sa maong car wash nga mag-usa ka kilometro ang gilayon gikan sa ilang panimalay. Taod-taod, nagpahibalo na lang ang silingan nga ang maong biktima gipusil sa wala pa mailhing suspetsado. Na-recover sa crime scene ang usa ka basiyo sa kalibre 45 nga pusil ug usa ka deformed nga bala sab niini. Padayon sa pagpangita og kopya sa CCTV ang kapulisan alang sa pagsuta sa mga sospek. Padayon ang investigasyon aron masuta sab ang motibo sa krimen. Giilaw ug gipasidunggan sa Davao City Council ang kalampusan sa Davao Para Athletes human mihakot og medalya sa 13th ASEAN Para Games sa Thailand niadtong Enero 20 hangtod 26 karong tuiga.
Sa pagpanubay sa GMA Super Radyo Davao, mitambong sa Davao City Council session ang Davao Para Athletes alang sa maong pasidungog. Gilangkuban kini nila Kendus Granaderos, Edmond Montesilio, Ernie Gawilan, Janil Cañete, Smith Billy Cartera, Racleo Martinez Jr., Fenry Roger Lopez, Evangeline Gamao, Ebenezer Celebrado, RV Arreglado ug Alteo Nazareno. Sa privilege speech ni Konsehal Lorenzo Benjamin Villafuerte, chairperson sa Committee on Social Services, ang maong talagsaong individual nagpamatuod nga ang tinuod nga kusog dili masukod sa pisikal nga limitasyon kundi pinaagi sa kaisog, paglahutay ug determinasyon nga mulampos. Nagpahinumdum sab kini sa inclusivity nga ilhon ang talento sa patag individual. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Kapin 47 million pesos nga kantidad sa gituang shabu nga gisulod og tea bags ang nasakmit sa otoridad sa Cebu Tawi-Tawi. Duha ka mga high value target nadakpan. Mukabat sa 7 ka kilo sa gituang shabu nga gisulod sa tea bags ang nasakmit ato sa joint buy-bust operation sa PDEA BARM, Kapulisan, Philippine Marines ug Philippine Coast Guard sa Barangay Poblasyon, Cebu Tawi-Tawi adlaw Miyerkules. Nagkantidad kini og kapin 47.6 million pesos. Ato sa operasyon nasikop ang duha ka mga high value target nga lalaki nga pulos nag-edad og 31 anyos ug residente sa Bungaw, Tawi-Tawi. Mag-atubang kini og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act. Matud sa PDEA BARM, ang maong mga sospek dugay nang gipaubos sa surveillance ug monitoring. Wala pa kini miluwat ug pahayag. Mga kapuso, mihinay ang bagyo nga anaa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility ug nagpabiling ubos ang tsansa nga mosulod sa nasod. Nahimo ng tropical depression nga dunay international name nga Nuri ang bagyo nga anaa sa gawa sa PAR. Apan bisan ini, posible gihapong mabati ang epekto sa trough sa maong bagyo sa pipila ka bahin sa Mindanao. Samtang padayon ang epekto sa northeast monsoon o amihan sa Luzon. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa katag-katag nga pag-ulan sa Davao Region, Caraga ug Soccergen. Posible gihapon ang mga kusog nga pag-ulan, busa mahimong alerto sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Mga kapuso, na-miss na ba ninyo ang amazing adventure sa Amazing Earth? May na lang kay makita na sab ang mga extra exciting nga adventures ug ma-enjoy na pagbalik ang mga outdoor experience nga extraordinary. Make your summer more extra with Amazing Earth. Makita na sa GMA sugod karong Sabado ang Amazing Earth March 14 alas 6:30 sa gabi pagkahuman sa 24 oras weekend. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.